Pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo Aray ng ko. vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. O para sa mga Talyanista din sa Imada, tigilan nyo na si Mima. Nagpahinga na yung ale. Pambihira naman. Kahit kayo alam nyo naman kung ano dahilan. Yung mga close dito kay Mima Alicia, alam nila ang tunay na dahilan kung bakit nagurgur yan. Di ba? Huwag nyo nang i-connecta sa politika. Napaka corny. Di ba? Alam nyo na napakaraming side hustle nitong si Mima. Nagbabayad sell pa nga daw ho sila magjowa. Tapos noong meron nangyari sa kanya, hindi pa ho siya lumamig, kinukonekta na kagad sa politika. Ano ba namang klaseng mga kasama to? Eto feeling ko lang kung sakaling buhay si Mima ngayong mga panahon na to, baka DDS na siya. Kasi mabubuwisit siya sa mga kasamahan niya. Imbis na magluksa muna at lahat-lahat, inuna pa ho nila ang politika. By the way, maging huata itong si Ate Shawi, nalungkot ho sa nangyari na to kay Mima Alicia. Pero bago yan, like at subscribe, masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, rumekta na ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, palakpakan ho natin itong si Ate Shawi dahil grabe naman, talagang itong si Mima Alicia, ibang klase ho siya. Talagang mabibigatin, no? Trillanes, Lisa Araneta Marcos, Marcos Jr., sino pa? Itong si Kiko Pangilinan. Mabibigat hong mga individual ang nakakapictura nitong ali na to. Anyway, nangyari. Hindi ko tayo natutuwa sa nangyari sa kanya dahil naniniwala tayo, hindi sagot ang karahasan. Wala ni katiting na magbabago sa ating buhay bilang mga Pilipino diyan sa pagkakagurgur na yan itong si Mima Alicia. Kaya tayo hindi siyang ayon, ating kinukundina ang nangyari na yan sa kanya. Dapat yung gumawa niya sa kanya managot, di ba? Yun ang nararapat doon. Diba? Wag nating gayahin yung mga wag tayong bumaba sa level ng mga Talyanista. Ang level kasi ng mga Talyanista ganito yung si Tatay Digong, Tatay Nyo Karton, nilagay sa garapon, tingnan nyo nangyari sa kanila. Kaya ayaw natin bumaba sa level nila kasi yan nangyayari, nakakarma Kaya hindi tayo nagsasalita ng ikakasakit ng kung sino man dito sa PHFT dahil ang karma mabilis yan. Huwag nating nasain na mayroong mangyari sa mga kagaya nating individual. Kahit hindi tayo magkapares ng opinyon o paniniwala pagdating sa politika, lagi ko yan sinasabi sa inyo dito sa PHFT. Kahit naman to si Sean Cayetano, malamang pati siya hindi siya natuwa dyan sa nangyari na yan kay Mima. Anyway, rekta na ho tayo dyan sa video na itong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan sinagot niya itong si Ping Lacson Boytago. Game. Blessed Sunday, everyone. Magandang hapon. God bless you po. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan nating OFWs, magandang araw ng linggo. I hope na nakapag family lunch, at least nakapag pahinga, time for church, discussions about how much God loves us and our country. Siguro magandang starting point kasi tatlong I ang pag-uusapan natin ngayon Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli, at pangatlo po yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Magandang hapon sa iyo, Pepito Reyes.
Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo. Inday, Gahud, yan. Dombili, Bondik, yan. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. Ahem, yan. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. 'Di ba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, naaalas ka or na, how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo,
pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo? Nakanatawa ko, bata lang pala ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo. Akala ko pa naman, tiga sa mga Tulfo. Lumalambot pala sa may period. O, bira. Ikot na. Oo. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ikulong na lang yan. Oh. Ganun nangyayari ngayon. Palapakan na muna natin. Tanggalin muna yung sabid nitong si Sen. Oh, grabe. Alam nyo ho, ngayong mga panahon na to, hindi birong manindigan. Hindi birong tayuan itong mga kalokohan na nangyayari sa ating bansa. Ang isasalang nila sa pantatapat nila sa iyo. Kaso, kaya tayo dito bumibilib dito sa mga individual na kagaya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Palakuan natin. Mga klase. Saludo talaga. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin. Yung Kung sakaling mapanood doon siya na, Sen, pa-shoutout ako next. Next video. sistema at nangyayari. So, ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya, may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila, last year pa, tinitingnan ng Taguig. Wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost na bayaran na walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon. Utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na
'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Yan. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Mm. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Panglito. Di pala da Pampilo, Panglito. Senator Panglito Panglito. Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson. Dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando. Sila ni Siya Senator kumukupas. Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was Senator Panglito. targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is Ito pala si Ping Lacson, meron din siyang main character syndrome. Pagka hindi na siya ang boss. Di ba? Medyo umiinit ang ulo niya. Ganun pala tong si project. Pinky. At saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa Aray ko. pinag-uusapan Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then isma-smuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon Di mo naman dineclare, 'di ba? So plunder din ba 'yon? Nako. Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon.
O, di ba, ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito kasi bukas supina pag-uusapan. Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo, kasi minsan, syempre, tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung Ako, masasabi ko lang kay Ping Lacson kung talagang ika nga yung nangyari sa Kurutong Baliling, yung Dasercovito, di ba? Wala ka talagang doon. Magbukas ka ng comment. Ganun lang naman kasimple yun. Kasi uling pagkakakita ko, itong si Senator Alan Peter Cayetano, nakabukas ang comment section niya. Nakasara ang comment section nitong si Ping Lacson Boytago. Diba kung talagang meron kang credibility, meron kang reputation, hindi sira reputation, buksan mo comment section mo. Diba? Madali lang naman yun. si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya, tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When we say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. But hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano. Eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag. Eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city. Eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na
Hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari? Kay ate may naiinis na celebrity. I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya. Hindi Yung celebrity, naku, baka kasing hutan din nila sa Malacanang yun, kaya naiinis kay Selfie. Yung mga celebrity na yan, ang trip na mga yan, singhot lang na singhot. mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Utak kulong si Ping Lacson eh. Kung bakit nakakulong ngayon si Senator Dante Marcoleta, ika nga ang mabaho niyan behind the scene. Base dito kay Senator Alan Peter Cayetano, si ano ho talaga, si Ping Lacson, sa totoo lang. Tapos nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, di ba? Kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan, sila dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer. I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you, Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice, kaya Laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. God bless Senator Alan Peter Cayetano. Pagdasal ho natin, no? Dahil ngayon talaga takutan, kulong, di ba? Ganun yung kanilang ano ngayon, ganun ang kanilang estratehiya, ganun ang kanilang paglalaro sa politika. Diretso tayo dito kay professor ho ito, si Prof. Kalilong ha. Iba ho yung Kalilong to, ito yung Kalilong na magaling. Yung sa Senate, yung sa impeachment trial, yung Hilong Kalilong. Pero ito si Prof. Kalilong, matindi ho ito mga kababayan. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista dyan sa interview niya dito kay Madam Corina. Magandang umaga po, sir. Welcome back to Memo. Yes, good morning, Ms. Karina. Good morning, Magaling, Good morning din po sa lahat. Isa sa mga pinapakinggan natin yan. At kasabay pa. Thank you for naging. Yes, so Roland Kalilong. today, ang balak po nila, okay, bago yung today, yung mga nakaraan po muna. Kung kayo po'y referee sa boxing, sino po ang nanalo sa round na ito? Prosecution ba or defense? I think for just to be fair, of course, I think both of them actually did put up a good fight. I think I will give it a draw for that matter, because primarily, naitawid naman din talaga ng prosecution yung gusto nilang gawin at gusto nilang sabihin. Although I think the defense also was able to put up a good stance, particularly in trying to attest or assail the credibility of the witnesses, primarily. And I think ito yung naging sentro talaga ng usapin, it's really more about the legal technicalities and not really on the substantial merit of the case, primarily, particularly referring to the Article 4 of the impeachment. And then I think ito naman yung inantabayanan natin lahat, na magkaroon talaga ng sustansya yung mga pagdinig. I think naipapakita naman dito sa atin ng parehong kampo. Of course, the prosecution will always say that they're getting the upper hand, and that is the reason I believe kung bakit withdraw nila yung dalawang witnesses nila, because they feel that they already have gathered enough leverage to say that they are successful enough in their pursuit to actually solidify yung kanilang stance dito sa Article 4. But of course, on the part of the defense, and many of their supporters are claiming na natatakot daw sila dahil medyo yung dalawang naunang witnesses hindi naging solido yung mga naging pahayag. But I think both of them did put up a good fight, I would say. And malayo-layo pa naman itong boxing. Kung boxing nga ito or basketball match, I think we're still in the first quarter. So many things is yet to happen. Pero sabi nga po nila, sir, just one article is actually enough. If proven guilty, it is enough to impeach, hindi po ba? Pero kailangan nating... So, at the end of it all, kasi baka hindi rin naiintindihan ng iba nating kababayan,
sa dulo nito, pagkatapos ng pagtalakay ng 4 na artikulo, pag napatunayan na yung una ay may sala na si VP Sara, pwede pa rin siya ma-impeach even if the next 3 articles are failures. Right. That's right. Actually, that's the contention here primarily. That's why I think it's incumbent upon the prosecution to really come up with very good grounding, sa bawat isang artikulo na tinatalakay para talaga masiguro, na mataas yung chances, or tumaas yung chances for conviction. And I think this is what the defense should also be prepared right now. And I think ito nga, papunta na tayo doon sa what I would say is a more contentious article. Kasi yung Article 4, medyo tayo ron medyo alam natin because of the existence of the video. Pero right now kasi dito sa Article 2, medyo titignan natin, kailangan talagang ilabas yung mga dokumento at mga testimonya na magpapatibay talaga doon sa position ng prosecution that there's really this persistence or existence of an unexplained wealth. Prof, ano hang tingin ninyong kahihinatnan ng magiging botohan sa Lunes patungkol doon sa subpoena sa bank records, maging tax records at AMLAC records ng Vice President at ng kanyang asawa? Sino ang mananaig? I think the Senate will rule in favor of opening the bank account. Although I think medyo magkakaroon ng limited access, when I say limited access, mayroon lang talaga mga areas na maaari silang pahintulutan. And I think very crucial dito, Willard, yung time frame natin, and I believe this is also the position of the defense that they should open only those accounts that were actually are the accounts of the VP during the time that she was the Vice President, and she entered that time then she became an impeachable officer. Dahil lang kasi ang contention ng prosecution is that you build the wealth over time, and so that is what they're saying from 2007 up to now, dapat mabuksan, and kung titignan natin, meron kasing presidente, nung panahon na tinititis natin si Chief Justice Corona, walang kumbaga walang hindi nabuksan, lahat yan nabuksan, and I think this is the reason kung bakit naging matibay nung panahon na yun, yung position ng prosecution for or in favor of impeachment because of the fact that the bank records were open. And kung titignan naman natin yung RA 1405, maliwanag naman din to na pwede talagang buksan itong kanyang mga records, especially because of the impeachment process. But again, it's something that we should see later on, kung bubuksan pa lahat ng mga bank records. But I think the Senate will rule in favor of the prosecution to open the bank records and the BRR files. At kung sakaling mabuksan, Prof, nga ang financial records partially man or buo, ano ang magiging implication nito sa posisyon ng depensa at ni VP? Well, if the contention really here is to see that there is really the unexplained wealth, based on the SAL and how she was able to accumulate this wealth over time, and if it was indeed obtained through rightful and justifiable means, dito magiging maliwanag, na wala talagang unexplainable wealth, but on the flip side, kung talagang maipapakita naman ng prosecution na talagang meron hindi klaro at hindi maipaliwanag na paglobo ng kanyang yaman over this given period of time, this could really be a matter, na talagang kinakailangan natin malaman. And I think, I agree naman doon sa binabanggit ni Congressman Sholyoc yesterday, as to why we really need to know about these things. Because number one, we're in an impeachment, and I think it's really imperative, talagang malaman ng taong bayan. Because paano natin malalaman lahat-lahat na kung katotohanan kung meron tayong mga hindi bubuksan o hindi mga bubulatet, ika nga. So, kumaga parang it doesn't make any sense that we're not disclosing everything when in fact we're in an impeachment court. So it works both ways. It could be in favor also of the prosecution, and it may also be in favor of the defense. Although the defense is saying this is really more of a fishing expedition. Okay. Malinaw na po yung inyong posisyon na kailangan buksan.
Sabi nga ng mga ordinaryong tao, kung wala naman tinatago, so ano ang problema? So, pero ito po ang hindi malinaw sa akin, ano? Bakit po pinagdedebatehan pa yan? Kung in the case of former situations as that of Corona, Sereno, Estrada, does that not already constitute, say, jurisprudence? Wala po bang batas na na-establish na all of that should actually be public? Because she is an elected official? Bakit kailangan pa hong pagdebatehan ng paglalabas niyan? Yan. Bakit nga ba? Well, Prof. Calido? sad to say, Ms. Corina, wala po. No? Kasi Wala. hindi po saklaw ng regular court ruling natin yung isang impeachment proceeding. So, Wala. hindi talaga ito mabibilang, is bilang isang Wala. jurisprudence. So, every new account or every new impeachment trial will undergo the same process, and there will be positions that will be taken, and then there will also be what do you call this, disagreements that may be filed by the defense. And in the end, what is imperative, what we could do here is to harmonize both takes on the matter. And from there, I think this is where the Senate could actually rule. And maganda sana kung magkakaroon na ng finality, that ilagay na natin sa Senate rules on impeachment that matters like this no longer needs yung mas malalim na pagkilala o pagkilatis, kundi ilagay na natin sa konteksto na pwede na after all, nandun naman talaga yun sa batas, nakalagay Okay. naman yun sa RA. So, ganun pala yun, Willard. Pwede silang Iba po ang mga patakaran ng isang criminal case in court. In which case, they can always subpoena for these such bank records. Pero dahil political process ito, pwede silang magsabi na hindi pwede. Pero pwede pong silang gumawa ng Senate rule that will state that we all have to be transparent. Yeah, actually, lahat naman po ito, po pwede naman talagang balangkapin ng Senado. After all, the Constitution also clothes the Senate with this power to conduct the proceeding and at the same time to impose their rules. And so, po pwede po nila itong gawin. Although, like I said, kung in the idea of time or saving time, mas maganda talaga kung nandun na siya. Pero like I said, it's always, the defense will always bounce on this just to actually, to also advance their cause. May mga nagsasabi rin at nangangamba na maaaring maging president ito kung saan pwedeng hilingin ang mga sensitibong personal records ng isang respondent kahit hindi pa malinaw ang kaugnayan nito sa kaso gaya ng sinasabi ng defense. Sa tingin ho ba ninyo ay valid ang ganitong mga concerns, Prof? Well, kasi yung binigay niyang yung binigay niya kasing kaso dito is nung unang naisampa o nung unang na-file itong kaso ng unexplained wealth sa House Committee on Justice, which I believe is tama rin naman yung kanilang contention dahil wala naman talagang affidavit at wala rin naman talagang pagpapatunay during that time that there was really not even a copy of the SALET. I remember this clearly na wala talagang ibigay. So yun ang medyo dangerous precedent dito, Willard, na kung sakali magagamit itong bank secrecy law at yung pagbubukas nitong mga papel na to, para lamang magkaroon ng patayan or pasihan yung mga naunang na isang pangkaso, yun yung hindi sinasang-ayunan dito ng defense na, because for them this will tantamount to fishing expedition or witch hunting, which for them does not have any place in a legal court, even in an impeachment court, which I believe naman meron din naman talaga silang punto. So I think what the Senate really should do here, and I believe Senator, the presiding officer will be able to come up with a very good justification as to what are the limits, if ever there are limits, as to what can be opened and what can be laid down as an evidence in the court. After all, this is a matter of a subpoena naman. Okay, sabi nga po, the first article of grave threats
is, and the video is like subject to interpretation. Sabi nila, I mean, mga politiko lang po ang nagsasabi niyan, ano, na parang kailangan malaman daw kung anong nasa isip ni VP Sara. Paano kaya yun? May x-ray ba? Meron bang MRI na magpapakita ng intensyon? Sana meron, no? Oo, pero pag binasa mo yung batas, lahat ng mga elemento, medyo pasok hindi ba? So, regardless of intention, but you know, they're politicians and it's an impeachment process. Pero, dito po sa mga numero, meron pa ba silang pwedeng i-debate dyan? Kaya nga, sabi po ng isang abogado, dito talaga tayo magkakasubukan dahil ang mga numero, hindi nyo pwedeng baluktutin. So, what do you think about that? Yeah, I totally agree with that, Ms. Farina. Dahil yan sa great threads talaga, pwede natin talagang i-anchor ito doon sa emotion, uncontrolled rage, that is being felt by a person. But then again, the records, especially ABLAC records, itong mga SALN, and of course, itong mga bank transactions is something na medyo klaro talaga yan. I mean, in black and white yan. I think what is important here and what will be the bone of contention here is kung paano talaga na-acquire at paano nila nakuha yung ganong wealth over time and kung saan nanggaling at kung legal ba yung mga transactions na pinagmula nitong mga bank records na to, no? Primarily yung mga incoming tsaka yung mga outgoing. So I think yun yung mga talagang titingnan natin dito. But of course, yun nga, the numbers will be there. Verifiable naman lahat po yan, ano? At yun yung kagandahan dito sa second article na to dahil mas klaro at mas maging definitive yung tatahakin ng ating second article. Pero hindi ba, Willard, sa SALN pa lang Hindi ba sa SALN pa lang, sa mga nakaraang mga kaso ng impeachment, impeachable na Hindi ba? Tama po ba yun? Kung halimbawa ay na-declare ba niya yung Yes. ganitong certain Kung amount hindi sa kanyang tugma. SALN. Kung hindi tugma. Mauubos ang Senado. Hindi ba? Kung lahat sila ay susubukan sa SALN. Oo, dahil SALN ang dumali kay Chief Justice Corona. Ganon din kay Chief Justice Sereno, although hindi sa impeachment trial, sa isang hiwalay na co-warrant of case ng kanyang mga kasamahan. Correct. So, what do you think, sir? SALN pa lang, pag hindi nagtugma, is that impeachable na? Yes, definitely. No, in the same manner that it was the reason why the former Chief Justice Corona was actually convicted during his time. No? Pero I think we need to be extra cautious this time around kasi kung maalala natin na medyo nagkaroon naman din ng reverse ruling doon sa panahon na kay Chief Justice Corona. And I think this is what the defense will also try to look at it very closely right now. Pero on the question as to whether it was filed properly and judiciously and religiously, tama ba talaga yung mga numero na nakalagay doon? If ever talaga hindi tumutugma, pero talaga tayong kinakailang ipaliwanag dito. No? Kasi that will be a reason why there is this unexplained wealth. No? And syempre kasama rin ito doon sa trust na inilalatag natin sa publiko na kung talagang hindi tayo naging totoo doon sa paglalatag ng ating SALN, maaaring meron talaga tayong mga tinatago. Pero no, this will really open a Pandora's box, no, definitely. Because the truth is, ilan ba sa mga politiko natin po talaga ang nag-file ng SALN nila ng tama? Ilan ba sa kanila talaga ang very, very religiously to the letter sinasabi nila na ito yung pinanggalingan at ito yung pinagbulan ng kanilang yaman? Ano? I think I cannot say safely kung meron ba talaga. Pero yun nga, at the end of the day, she is the one being impeached right now. So the spotlight is really on her. And ito po yung kakailanganan natin malaman right now. That spotlight is on her now. Pero pagka napatunayan that it is impeachable, that your SALN is fictitious, edi parang medyo matatakot sila. So I'm imagining now how they're going to make it look like discrepancies and incompatibilities in the SALN is not impeachable. Tingnan natin kung paano nila babaluktutin yan. Tingnan mo natin. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page of Tick. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.